Ipinahanap agad ng Kapitan General si Ibarra pagkarating niya. Kinausap niya ang binata na nakagalitan ni Padre Damaso nang ito ay lumabas sa kalagitnaan ng sermon. Akala ng binata ay sasamain siya ng Kapitan General. Ngunit matapos niya itong kausapin ay nakangiti itong lumabas ng silid. Tanda ito ng mabuting ugali ng Kapitan General na mayroong panahon basta sa katarungan. Sumunod na kinausap ng Kapitan General ang mga praile na sina Padre Sibila, Padre Martin, Padre Salve at iba pa. Nagpakita ng paggalang mga ito sa pamamagitan ng pagyuko maliban kay Padre Sibila. Samantalang si Padre Salve naman ay halos mabali na ang baywang sa pagkakayuko. Nabanggit nilang may sakit si Padre Damaso kaya wala roon. Ilang sandali pa'y dumating na si Ibarra upang makausap ng general. Nagpaalala naman si Padre Salve na ang binata ay eskumulgado, ngunit di naman ito pinansin ng general. Sa halip ay ipinaabot niya sa mga pari ang pangungumusta nito kay Padre Damaso. Umalis ang mga pari na hindi nagustuhan ng ipinakita ng general. Binati ng general si Ibarra at pinuri ang ginawang pagtatanggol nito sa alaala ng kanyang ama. Ayon sa general ay kakausapin niya ang arsobispo tungkol sa pagiging eskumulgado ng binata. Napansin naman ng general ang pagiging balisa ni Maria kaya sinabi nitong nais niyang makaharap ito bago umalis patungong Espanya. Ipinaabot naman ito sa alkalde na samahan siya sa paglilibot. Base sa pag-uusap ng binata at ng general ay mapapansin na kilala ni Ibarra ang Kapitan General pati na ang pamilya nito sa Espanya. Namanghari ng general sa katalinuhan ng binata na hindi umano bagay ang kaisipan sa Pilipinas. Anang general, ipagbili na lamang daw ni Ibarra ang lahat ng kanyang ari-arian at sa Espanya na lamang manirahan dahil ang katalinuhan umano nito ay nararapat lamang sa kaunlaran ng ibang bansa. Bagay na di sinangayunan ni Ibarra dahil ayon sa kanya ay higit na matamis ang pamumuhay sa sariling bayan. Maya-maya ay binanggit ng general kay Ibarra na kausapin si Maria Clara at inihabilin na papuntahin sa kanya si Kapitan Tiago. Umalis na si Ibarra upang puntahan si Maria. Samantala, sinabi ng general sa alkalde mayor na protektahan ang binata upang maisakatuparan nito ang kanyang mga layunin at tumungo naman ang alkalde bilang pagsunod. Ilang sandali pa'y dumating na si Kapitan Tiago. Pinuri ng general ang pagkakaroon nito ng mabuting anak at mamanugangin. Nagpresenta rin ng general na maging ninong sa kasal ng dalawa. Kaagad namang hinanap ni Ibarra si Maria at nagtungo sa silid nito. Kumatok siya sa pinto ng silid, ngunit ang sumagot sa kanya ay si Sinang at sinabing isulat na lamang ang gusto niyang sabihin kay Maria Clara sapagkat papunta na sila sa dulaan.